pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay dusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At supaiyo rin. Isama natin sa banal na misang ito for the safety and guidance and protection of the Moljo family and for the eternal repose of Arlie Pedroso. Isama din natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel at sa lahat ng mga tao sa simbahan sa labas ng simbahan ng Quiapo. Patuloy natin ipagdarasal ang lahat ng mga manggagawa, ang lahat ng mga health workers at frontliners, lahat ng mga OFWs, at ang lahat ng mga tao sa bansang Afghanistan at sa atin dito sa Pilipinas. Patuloy natin ipinagdarasal ang lahat ng mga kawani ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Mga minamahal kong kapatid, marami ang tumiwalag sa mga tagasunod ni Jesus dahil sa hindi nila maunawaan ang sinasabi niyang ang kanyang katawan ang magiging pagkain at kanyang dugo ang magiging inumin. Magkagayon man, nanatiling tapat ang 12 apostol sa kabila ng hindi nila ganap na pag-unawa sa mga salita ng Panginoon. Sa pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiya, makikilala nawa natin si Jesus bilang salitang nagbibigay buhay upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, binaragal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari
namang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong nanak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan na, ginagawa mong kaming magkaisa ng kalooban na, ipagkaloob mong iyong mga utos ay aming mahalina, ng iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin, sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Sikim ang lahat ng liti. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupain ninyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako
at maligtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy akin laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matupid, masuliranin man, sa tulong ng puon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa napapakupkop, siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Epeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, ng kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung papaano nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahan ay italaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan. Marilag, banal, walang bigkit at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumunhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinapakain at inaalagaan, gaya nga ng ginawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya. Iyan ang dahilan kaya ko sinasabi sa inyo na walang makalalapit sa akin maliban loobin ng Ama. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal na Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ang binasa po natin ngayon ay patungkol po ito sa mahabang diskurso ni Jesus sa banal na Eucharistia. At ito ay naging dahilan ng pagkahati-hati ng tagapagpakinig niya. Dahil sa kanyang pagtuturo na kanyang sinabi, mas magandang balikan natin ang nakaraang ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito." Dahil dito sa kanyang sinabi, nagdala ito ng maling interpretasyon
at negatibong reaksyon at malalim na tanong sa kanyang tagapakinig. Paano kaya ito mangyayari? Karamihan sa mga tanong. At marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Kaya ang resulta, mula noon, marami sa kanyang mga alagada, marami sa kanyang mga taga-sunod ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Dito natin makikita na mayroong pag-uugali ng paglayo at pagsuko dahil sa kanilang pagtalikod, sa kanilang pagsama kay Jesus. Hindi nila matanggap ang sinabi ni Jesus. Kaya marami sa kanila ang umalis at inabandona si Jesus. At marami rin sa kanila ang pasimpleng lumakad palayo kay Jesus. Ipinakita lang ni Jesus ang kanyang tunay na posisyon at kung saan siya dapat at kung anong dapat ang buhay na meron siya. Si Jesus ay hindi gumagamit ng matatamis na salita para lang magkaroon ng peace of mind ang mga tao. Para hindi masaktan ang emosyon at yung mga inaasahan ng tao. At sa ganitong realidad, sinasabi lagi ni Jesus ang isang katotohanan, ang katotohanan ng cross at katotohanan ng pagsunod at pagpapako sa cross. Sa ganitong realidad, ang tanong natin, handa ba tayong sumama kay Jesus sa gitna ng mahirap na kanyang pagdaanan? Handa ba tayong manalig kay Jesus sa kabila ng kanyang pagpasan at pagpapako ng kanyang sarili sa krus? O tayo ay gusto lang natin samahan si Jesus dahil tayo ay nakakain. Gusto lang natin samahan si Jesus dahil marami tayong hinihinging blessing sa Kanya. Gusto lang natin samahan si Jesus dahil ibinibigay niya sa atin ang mga kahilingan natin sa Kanya. Pero pagdating sa pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay, parang ayaw na ayaw natin pagdaanan. Sa patuloy natin na pagsunod sa kalooban ng Diyos, mahalaga ang ating pagtanggap unang-una sa mga krus sa ating buhay. Katulad ng pagtanggap ni Jesus sa krus hanggang kamatayan. Ganito din sa ating buhay. Dapat kailangan natin akapin at tanggapin ang mga paghihirap na ating dinadaanan sa ating buhay. O baka kasama lang natin siya
Pag may kaibigan, pag may kailangan tayo sa Kanya, may kahilingan tayo sa Kanya, may hiningi tayo sa Kanya. Pero pagdating sa kahirapan, iniiwan natin siya. Parang sa isang kaibigan, kapag oras ng kasiyahan, maraming kaibigan. Pag ikaw ay hitik na hitik sa bunga, kapag marami kang pera, marami kang kaibigan. Hindi ka nag-iisa. Pero kung ikaw ay naghihirap, diyan mo masusukat kung meron ka talagang kasama sa iyong paghihirap. Diyan mo makikita at masusukat kung talagang sasamahan ka ng iyong mga kaibigan pagdating sa kahirapan at hirap ng buhay. Kaya nga tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak namin kayo ang banal na Diyos. Ito ang sagot ni Pedro sa tanong ni Jesus. Kung gusto din natin, kung gusto din umalis at iwan si Jesus. Dito nakita ni Jesus ang katapatan ni Pedro dahil sa kanyang pinakita niya ang kanyang katapatan kay Jesus. Para kay Pedro, mahalaga sa kanya si Jesus. Para kay Pedro, si Jesus ang tuktok at dahilan ng kanyang buhay. Dahil si Jesus ay siyang buhay at si Jesus ang siyang nagbibigay pag-asa sa kanilang buhay. Mas mahalaga ring tingnan natin ang ating sitwasyon ngayon. Lalong-lalo na sa pandemyang kinaharap natin ngayon. Marami siguro ang nagtatanong, nasaan kaya ang Diyos? Tila tayo'y pinapababayaan sa ganitong sitwasyon. Siguro marahil marami sa atin ang nawalan ng pananampalataya dahil sa tingin natin walang Diyos. Hindi natin kasama ang Diyos dahil patuloy ang paglala ng sitwasyon, dahil patuloy ang pagdami na naging positibo sa COVID-19. Kung tinatanong natin lagi kung nasaan ang Diyos, mas maganda rin tanongin din natin ang sarili, nasaan ikaw sa ganitong panahon? Ang Diyos ba, si Jesus ba, ay kinikilala mo rin bang isang Diyos na nagbibigay buhay? O kinikilala mo rin ba si Jesus na siyang ang Diyos
na magbibigay ng pag-asa sa atin sa ganitong sitwasyon. O maaring tanongin din natin ang ating sarili, kinikilala ba natin ang Diyos sa mga taong tumutulong sa atin sa mga ganitong sitwasyon? Kaya mahalagang pagnilayan natin ang ating patuloy na pagsunod at patuloy na pagdidibusyon at patuloy na pagsimba sa ating Panginoong Diyos. Nasaan tayo? Paano natin kinikilala at pinapasalamatan ang Diyos sa mga ganitong sitwasyon na akala natin wala nang solusyon. Lagi nating tandaan, ang Diyos ay kasama natin sa ating paglalakbay, lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, nating Ama upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Siya nawa ang ating maging matibay na sandigan sa pagharap sa mga pagkagsubok at unos ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng aming Santo Papa, mga obispo, mga pare at mga diakono, ang iyong salita upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng tapat at may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sumalig nawa kay Jesus, siyang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa ating bayan. Huwag nawa silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang mga frontliners, mga doktor, nurse, at lahat ng mga may sakit para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Magpatuloy nawa nila ang kanilang gawain sa tulong at gabay mo, O Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at nagwatak-watak. Matuto nawa silang magsakripisyo at maging magpakumbaba upang maibalik nila ang ugnayan sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namayapa upang sila'y magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ikaw ang aming kanlungan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Tanggapin mo kami at panatilihin sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Naghahanda ng alay ay narito po, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong paggupkup, pakundangan sa isang mapampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipinagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaan nagbubuklod, bunga ng mga alay na iyong kinalulugod, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo ng aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinukob, kaya't minabuti niyang siya ipinanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kaniyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Posposin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming makisalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Hindi ka kailangan magbago kahit ito'y masibig ko. Hindi ka kailangang magsikap ng gusto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Kailan magwawakas ang iyong pagtatago? Ako'y naghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hagkan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahala, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang may karamdaman, lingapin mo po ang aming kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y nawalhati na diyan sa langit, nananalig kaming iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami
upang kami meadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami meadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami meadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas ng Poong Isos Nazareno, isama natin sa pagbabasbas ang lahat na nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Isama din natin ang lahat ng mga tao sa labas ng simbahan ng Quiapo. Sama natin sa pagbabasbas ang lahat ng mga manggagawa at ang lahat ng mga OFWs. Isama din natin ang lahat na nagkakasakit, ang lahat nagpo-positibo sa COVID-19 at ang lahat ng pumanaw dahil sa coronavirus. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang mapangako nila noon sa biniyaga na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.